Good morning. Ito, nakapag-almusal na kami. Yan, para makapag-sisid naman ulit. Pagkaganda ng panon. Medyo may init na. Kahapon kasi yan eh. Nag-rest di kami kahapon. Ayan. Kasi umuwi na kahapon yung yung Sorsones, pero sila Ariel. At dito, kung bago ko Boss pala Don, sa saka aking sila channel, Jason. huwag kalimutan. Kaya subscribe ngayon at naiwan naman. pindutin Kami ang dalawa naman ni notification bro. bell. At para lagi kayong update sa aking Sana makarami ulit. upload ng video. At yun, napakaganda ng panahon, no? Napakaganda ng panahon. Kaya ayun, sabak na ulit. Ito ang pitong araw namin ni Bro Arnie sa spear fishing. At yun, nagsasagawa kami ng aming maayos na magamit para ready na to spear gun. Kuha tayo nito para pang alam na ng lahat na local spear to, kung ano to. Kaya kuha tayo nito. Kuha tayo nito. Ang hirap. Ang hirap. Ito, alam na ng local spear to kung anong gagawin nito. Kaya gagawin din natin kasi yung last dive namin puro nakawala yung isda namin, kaya gagawa natin ang paraan ito. Ito ang ni Silent Hunter Bugoy. Mamaya bibidyo natin. Panibagong adventure na naman. Ayun, ito kami. Doon. Ito na ang spot namin. Guys, nandito na kami sa spot. Ayun, napakalinaw at walang agos. Yan. Ayan, kapag na kami, nakapagana na kami. Ito, gagawin namin yung motion ni Silent Hunter Bugoy. Ito, gagawin natin. Isikri ang porsale, isikri ang porsale. Ere. Shout out sa iyo, Silent Hunter Bugoy. Guys, ito, let's go na tayo para makahuli ng at dito nakalandrap na ako, walang nagpapakitang isda, kaya lumipat na kami ni Bro Arnie dito sa isang bawra sa bawang parte lang ng pinagbabaan lang namin.
At ito ang unang isda natin. Pumili na ako dyan para meron na tayong pang ulam. Ayun, pagmasdan kung paano ko natira yan. At nadoble pa nga. Sa isang tira, double shot. Ayun, swerte natin, nakadouble shot tayo. Unang pana, dalawang isda nakuha. Ay, nakadalawa tayo. Ayos. Double shot. Oh. Binalik-balikan ko lang tong spot na to kasi ang daming slender yun, ikon. Yan, naghahantay tayo dyan para makahuli ulit. Sa dami ng ano, siguro kung may naghahunt dyan ng malaking isda, ang daming bit fish. Ayun, palapit na naman yung mga slick unicorn. Yan, pumili naman ako agad dyan. At ayun, ang pangatlong isda natin. Ayun, ayos, pwede na. Magawa ulit tayo ng drop or ambush. Ito, magantay tayo kung anong lalapit na isda. Lingon-lingon kung baka may malaking isda na palapit. Ang palapit na naman yung mga slender unicorn dyan, no? Dito may napansin ako isang mangrove snapper. Ayun, palapit na palapit. Ayun, tinamaan naman, pero pagdating dun sa baba, nabunot. Napakasayang talaga. Ito ang unang sayang kong isda. Panibagong ambush na naman tayo kasi nandito lang yung mga slender unicorn. Kaya ikot-ikot lang sa harapan natin.
Ang sarap pagmasdan pag ganito ang spot. Sagana talaga sa isda. Pipili ka na lang. Dito sa time na to, agad akong bumaba at ayun, may natira akong isang lungnusin pero hindi ko na nakuha ng video gawang dumaan kasi sa tapat ko. Kaya agad kong pinagbabaan. Ayun. Kaya di ko na nakuha ng video. Sayang, di niya nakita kung paano ko napana yung isdang ito. Napakalaki. Di ko na ako nabidyo. Kwarta na rin to. Ayun na. Papadulik kasi. Dati po. Bro ah. Oh.
Dito naman, pumili na agad tayo ng isa para dagdag naman sa isdaan natin. Ayun. Nakaharap na ulit. Kaya tinira ko na sa full slender unicorn or sunghan na tinatawag. Tumitimbang ng 3 kilos. Malaking sunghan to. Ayos. Parta na rin. 120 ang kilo nito sa pinagdadala namin. Tatlong kilo to. Laki nagsugaya na to. Ayun, may isa naman tayong target lock. Yung tinatawag nilang mulmul. Target lock ko yan. Tinamaan naman pero nakapunit. Sayang na naman. Malaki na sana yun. Ayan mga master, lumipat na kami ng spot. At ito, Yung puti na nakauwi na kami ng golden dot. ano, Siguro tukso. Holy. Ulong no si Pirot. Ayan. Maaga pa. Time check namin 10:35 AM. Kaya yun, Pagkalipat nga namin, agad meron na kami na itabing huli. tinan Kaya lilipat kami ng pa rin spot yung naman. mga slender. Dito naman sa dulo. Kita namin na Dito naman sa dulo kami. Ayan. pati yung mga ilap or tanoy.
Yun no, palalapit naman sila. Nandyan kasi sila sa malalim na parte. Nandito lang ako sa mababaw, hindi man ako kasi nagdadrap sa malalim. Kasi alam ko naman lalapit yan. Ayun, lumapit talakitok na maliit. Ayun, agad akong drama ulit ito at nakita ko ulit yung mga barakudang maliit. Pinagmasdan ko lang, hindi man lang ako pumintas ng isa, pero may malaki na. Meron isang piraso, 1 kilo. Ganda pagmasdan pag ganito kadami isda. Binalikan ko ulit yung mga slender unicorn para makakuha ulit tayo. At ayun, iba lumapit sa atin. Ang lumapit sa akin isang ilak. Ayun, tinamaan. Ayos. Dagdag na rin sa isda natin na huli kanina. Dadoy. Good size na.
Dito naman nag-decide na ako na maglipat na kami ni Bro Arnie dito sa parting gilid ng Pitugo. Tingnan ko yung siwang at yun ayun na sa tagiliran ko, bandang tagiliran ko ng isang Maori Zipper. Ayun, agad kong tinutukan, pumasok sa butas. Pagka kita ko ulit sa kanya, agad kong tinira. At anong nangyari? Nakatanggal pa nga sa shafting ko yung isda. Sayang na naman. Dito ulit sa butas na to, pinasok ko ito at tumagos ako dun sa baba. Maganda kasi itong spot na to kung mga ambus na ng malaking isda dun sa parting ibaba. Napakaganda kasi, kaya pinasok ko na. Yun, agad kong sinilip-silip yung mga butas. Akala ko nandito pa yung Maori Zipper or namatay, pero di ko na nakita. Kaya yun, tinuloy-tuloy ko na yung butas na pinasukan ko at mang-ambos tayo dito ng isda. Yan, may nakita agad ako dyan na dalawang coral trout na malaki, good size talaga.
Tumitimbang siguro yung 4 na kilo ang isa. Yun. Meron pa dyan mga sweet lips at mga receiver dyan sa unahan. Pero dalawa tong mag-asawang coral trout. At pinili ko pa talaga yung pinakamalaki. Kasi yun ang nagpaiwan. Yun ang marapa sa akin. Kaya yun, sa pool. Pasok na naman sa butas yung coral trout. At pabuti, nahila ko agad. Kaya sumama palabas. Kasi kung siksik naman to sa butas, pahirapan naman tayo antay. Sumama nung paghila ko. Kasi nakatagos nga yung sapting natin sa katawan ng coral trout. Napakalaki talaga ng coral trout na to. Ito pa lang yung huli kong malaking coral trout. Laki to. Yes. Dito naman binalikan ko yung isa. Ayun, nagpakita ulit kaya agad kong sinundan. Yan. Agad ko naman tinira. Ayun, sa pool. Pero napansin ko hindi nakabaon yung shafting natin. Lumabas kasi yung flapper natin sa katawan ng coral trout. At dito, naghingi ako ng second shot kay Bro Arnie para ma-insecure yung isda para hindi na makawala. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Kung nag-hero yung hindi ko na nakuha yung video ko nung pauwi na kami. Pasensya na po, hindi nyo nakita yung kalahat-lata ng isda namin nung dinala namin sa bintahan. Bro, ilan mo daw? Bro. Hello. Kaya ako ng second shot. Nakita ko yung flapper. Ayos. Pwede na ta. Guys, yung mag-asawa nahuli. Thank you Lord, thank you. Yan lahat mga master ang kita namin sa buong maghapon ni Bro Arnie. Ayos na rin. You know? Kwartang linaw. Yan, magkarne muna kami kasi sawa na daw sa isda. Yan. Karne naman daw muna.
Sarap ng higot ng sabaw.